ba kayo makinig mga kapatid? Praise God, hallelujah. Okay, yung ating pong topic na pag-aaralan ay yung pong ating pong tinapik noong nakaraang Thursday. Ang topic po natin is about what drives your life. Meaning to say, ano ba yung nagpapatakbo ng buhay mo? Ano ba yung kumukontrol sa buhay mo? Sapagkat maraming tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay iba't iba ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Iba't iba ang kumukontrol sa kanyang buhay. Kaya po napakahalaga po na maintindihan po natin sa gabi po ito kung ano po ang mga bagay na po pwedeng kumontrol sa buhay ng isang tao. Sapagkat napakalaki po ang factor nito kapag po tayo kinontrol ng isang negatibong espiritu sa buhay natin, dadalhin po tayo nito sa isang miserable kalagayan ng ating buhay. Kaya po napakahirap na hindi natin namamalayan na yung ating po palang buhay ay kontrolado na po ng negatibong espiritu na gumagalaw sa buhay mo. Kaya po sa gabi ito, puntahan ko muna po yung Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Sabi po diyan ay, I observe that the basic motive for success is the driving force of envy and jealousy. Marami pong tao ay gustong mag-prosper ang buhay, gustong maging successful ang buhay, kaya po nagsusumikap. Kaya lang po, ang nag-uudyok sa kanya, kaya gusto niya talagang mahigtan ng kanyang kapwa ay dahil sa inggit at selo sa kanyang kapwa. Yun po yung isa sa pinaka-negative motive na po pwedeng maranasan ng isang tao kung bakit siya ay gustong umunlad, gustong mag-prosper sa kanyang buhay, gustong may patunayan sa kanyang buhay, kaya lang merong kumukontrol sa kanyang isip at damdamin dahil lang sa spirit of jealous and envy, yung inggit at selos. Kaya yun ay hindi po maganda na yun ang kanyang maranasan, yun ang kanyang maging motivation. Napakaganda po kasi kung bakit po tayo nagpupunyagi, kung bakit po tayo talaga ay nagpupursigi sa buhay, nangangarap na maganda sa buhay, ay dapat maganda po ang ating motibo sa ating pong sarili, para po sa ating una sa lahat, para sa ating Diyos, para sa ating kapwa, para sa ating mga mahal sa buhay. Yun po yung pinakamagandang driving force na po pwede po dapat natin nararanasan. Kaya lang, sa araw po nito, ating po pag-aaralan ay puntahan po natin yung number 1 point. Many people are driven by guilt. Marami pong tao, kontrolado po sila ng pagkakasala. Napakaraming taong nakikita mo nagtatagumpay sa buhay, napakaraming taong makikita mo na very successful ang buhay, nagpa-prosper ang buhay, magandang tingnan, pero hindi natin alam sa kabila ng kanyang pagkatao ay kontrolado po siya ng pagkakasala. Yun po yung pinakamasakit na maranasan po ng isang tao. Maganda po sa labas, magandang tingnan sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos ay hindi po ito nagiging kalugod-lugod, sapagkat yung kanyang tagumpay sa buhay, yung kanyang pagiging victorious sa buhay, pero sa kabila po ng kanyang buhay, ng kanyang puso't isipan ay kontrolado siya ng pagkakasala. Yun po yung pinakamabigat na mai-experience ng isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya ano po ang sabi doon sa aklat ng Romans chapter 7 verse 14 to 25, ito po yung sabi ni Pablo. Alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ikita po natin si Pablo, inamin po niya during that time na siya po'y wala pa pong tamang relasyon at pagkakilala sa ating Panginoon. Siya po ay alam niya yung mga bagay na espiritual, alam niya yung kautusan, pero siya po ay namumuhay sa isang pamumuhay na makalaman. Ibig sabihin, siya po'y kontrolado ng espiritu ng kasalanan. Ano po ba ang sabi niya? Siya po'y alipin ng kasalanan. Kaya yun po yung nakakatakot, mga kapatid, na alam niya ang espiritu ng kautusan, alam niya ang kalooban ng Diyos,
pero hindi niya magawa na mapagtagumpayan yung kanyang kinalalagyan sa buhay sapagkat alipin siya, bandage siya ng spirit of sin. Kontrolado siya. Ito po ang isa sa mabigat na maranasan ng isang tao. Lalo higit yung taong ito ay nakakilala na at may tama ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi? Ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang mga bagay na nasusukluman ko ang siya kong ginagawa. Ay, tayo po mga kapatid, hindi niya, mismo siya po ay hindi niya maintindihan yung kanyang sarili, sabi ni Pablo. Hindi ko maintindihan yung aking sarili. Yung mga bagay na inasusuklaman ko, bakit hindi ko mapigil yung aking sarili? Yung mga bagay na ayaw kong gawin, bakit ito yung nagagawa ko? At yung mga bagay na alam kong mabuti sa harapan ng Diyos na dapat kong gawin, bakit hindi ko magawa? Hindi ko maintindihan yung aking sarili. So meaning to say, merong malakas na espiritu ng kaaway na nagko-control, nagdidictate kay Pablo during that time na wala pa siyang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung mismong si Pablo na leader ng relihiyon during that time, lagi nagbabasa ng kautusan, tagapanguna, tagapagturo ng kautusan, matalino, may kaya, may sinasabi, pero nakontrol siya. Nakontrol siya ng maling espiritu. And then verse 16, ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-oyunan ko na mabuti nga ang kautusan. Verse 17, kaya hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Na pinpoint ni Pablo. Kaya hindi na ako ang may kagagawa niyon. Kaya kung bakit ikontrolado, kung bakit hindi ko magawa ang gusto kong gawin, at yung kinasusuklaman kong mga bagay ay siyang nagagawa ko, hindi na ako yun, sabi ni Pablo. Kundi yung espiritu ng kasalanan na nananahan sa akin, siya ang kumukontrol at siya ang nasusunod sa buhay. Kaya po pwede palang mangyari mga kapatid, pinatunayan ni Pablo na alam mo nang mali, alam mo nang hindi ka lugod-lugod sa Diyos, yung ginagawa mo na yan, pero para kang laruang disusi na kung saan ka ihilig, kung saan ka dalhin, sumusunod ka kasi nga kontrolado yung isip mo, yung puso mo ng espiritu ng kasalanan na nananahan sa iyo. Kaya many people are driven by guilt and sin. Yun po yung napakasakit. And then verse 18, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kaya nga kung magnasa ng mabuti, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Talaga naman po, totoo naman po yun eh. Lahat po tayo ay may kakayahan na mag-isip, magkaroon ng desire na gumawa ng mabuti. Ang problema lang, hindi natin magawa kasi po pwedeng ang isang tao ay kontrolado ng espiritu ng kasalanan. Kasi kapag isang tao ay kontrolado ng espiritu ng kasalanan, yun ang pipigil sa kanya para hindi niya magawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. At ang kanyang gagawin ay ang mga bagay na kinasusuklaman niya, na alam niyang masama, pero paulit-ulit niyang gagawin. Why? Sapagkat merong espiritu na pumipigil at nananahan sa kanya at pumukontrol at nagdidictate sa kanya. And then verse 19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Ang laki ng problema ni Pablo. During that time, na wala pa siyang tamang relasyon sa Panginoon. Bagamat meron siyang relihiyon, pero wala siyang tamang relasyon sa Panginoon. Ito yung kanyang ikinukwento. Ito yung kanyang itinetestify
sa aklat ng Roma. And then sa verse 20, sabi ni Pablo, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanan nananahan sa akin. Kaya mga kapatid, makikita po natin may mga tao na magugulat ka kung bakit nila nagagawa ang isang bagay na pagkatapos nilang magawa ay sinasabi nila parang may malakas na espiritu na nag-uudyok sa kanila na gawin nila yon. Kasi nga po, talagang sinabi ni Pablo, kung nagagawa ko ang mga bagay na hindi ko ibig, hindi na ako yon, kundi yung espiritong nananahan sa akin. Kaya po mga kapatid, sa gabing ito, napakahalaga po na maintindihan po natin, merong malakas na kapangyarihan ng espiritu ng kadiliman na mula kay Satanas na po pwedeng kumontrol sa isip at puso ng bawat isa po sa atin. Especially ng bawat isang tao, wala pang tamang relasyon at pagkaunawa sa ating Panginoon. Bagamat may relihiyon, pero walang tamang relasyon sa ating Panginoon. Ano pa ang sabi sa verse 21? Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Naranasan mo ba yung mga kapatid na gustong-gusto mong gumawa ng mabuti, pero bakit yung masama napakalapit doon sa puso't isip mo? At yun ang nagagawa mo. Yun yung mahirap mga kapatid. And then verse 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa utusan ng Diyos. Next, verse 23. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin na kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Naging bandage of the spirit of sin si Pablo during that time na wala pa siyang tamang pagkakilala sa ating Panginoon. Yun po yung mabigat na maranasan. Na ikaw ay alipin ng espiritu ng kasalanan. At kapag ikaw ay naalipin ng espiritu ng kasalanan, wala kang kakayahan, wala kang lakas para iyon ay iyong mapagtagumpayan sapagkat kontrolado ka. Ang driving force na nagpapatakbo sa buhay mo ay walang iba kundi ang espiritu ng diablo at ang espiritu ng kasalanan. Kaya mga kapatid, yan yung unang-unang puntos. Many people are driven by sin or guilt. And then next, 24, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Sabi ni Pablo, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang makapagliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot ng kamatayan? Last verse, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, sinusunod ako sa kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na maranasan po natin na yung buhay po natin ito ay ma-overcome po natin. Dumating man isang araw na ang espiritu ng kasalanan ay nandyan tag-uudyo, siya po ay ating mapagtatagumpayan sapagkat ang nagpupuntul po sa atin ay ang espiritu ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Romans chapter 8 verse 7 to 8, sabi pa rin ni Pablo, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaari malugdan ng Diyos. Sabi ni Pablo, kalaban ng Diyos sa mga taong nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. At hindi po pwedeng kalugdan ng Diyos ang mga taong nahuhumaling ayon sa laman. Meaning to say, ang mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan, never na kalulugdan ng Diyos. Kaya mga kapatid, para tayo kalugdan ng Diyos, kailangan ang ating kahumalingan, ang ating dapat laging laman ng puso at isip, ang dapat laging ginagawa ng ating katawang pisikal na ito ay ang mga bagay
na makapagbibigay ng kasiyahan at kaluguran sa Diyos. Ito po, ngayon sa oras na ito po yung gustong-gusto na makita ng Diyos sa atin. Yung tayo po ay dinadala po natin yung ating katawan, yung ating sarili sa ganitong mga gawain sapagkat siya po ang may sabi, Matthew 18 verse 20, saan man may dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon, nagsasama-sama ng dahil sa aking pangalan, ay dumudoon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya every time na tayo po ay dumadako sa mga gawain patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Every time na tayo po excited na gumagaya, nagpiprepare patungkol sa mga fellowship gathering para parangalan, para papurihan, para pasalamatan ng Diyos, para pag-aralan ng kanyang buhay at makapangyarihang salita na o-overcome natin yung spirit of sin na po pwedeng kumontrol sa iyo at kumontrol sa akin. But the moment na ating ginagawang pilig, idinadala natin ang ating mga sarili sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta sa ibabaw ng mundo, nakokontrol tayo ng espiritu ng kasamaan. Sapagkat never na espiritu ng kasamaan ay uudyukan tayong pumunta sa ganitong gawain. Never na ang espiritu ng kasamaan ay uudyukan tayong pumunta sa isang lugar para sambahin, para parangalan, para papurihan ang Diyos. Pagkat ang gusto ng espiritu ng kasamaan, tayo ay dalhin sa mga lugar na kung saan patuloy tayo ay malulubog sa pagkakasala. Pero sa ganitong mga gawain, ito ang kalooban ng Diyos. Sa ganitong mga gawain, dito natin nasasalamin, dito natin unti-unti nakikita yung kalagayan ng ating sarili in spiritual and emotional, mental na sitwasyon. Makikita natin kung ano ang ating kalagayan sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Sabi po doon sa aklat ng Roma chapter 8 verse 9 to 16, ito yung driven by the power of the Holy Spirit. Ito po ang sinasabi ni Pablo. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Verse 10, ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Verse 12, mga kapatid, hindi na tayo alitin ng likas ng hilig ng laman, kaya hindi na kayo dapat mamuhay ayon sa laman. Lahat ng taong pumilala tumanggap kay Jesus na born again, dapat po tayo hindi namumuhay ayon sa hilig ng laman. Ano po yung ibig sabihin ng hilig ng laman? Ito po yung mga gawaing makamundo, mga gawaing makasanlibutan. Dapat hindi na tayo umaayon dyan. Kasi nga po, wala na po yung espiritu ng kasalanan sa atin sapagkat ang espiritu na po ng ating Panginoon ang nananahan sa atin. Yan po sinasabi ni Pablo. And then verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang gawa ng laman, mabubuhay kayo. Verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay pong anak ng Diyos ay ang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. At ang tunay pong magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang tunay pong babalikan ni Kristo ay ang mga anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, ang nananahan sa kanila ay Espiritu ng ating Panginoon. At
kapag pinananahanan ka na ng Espiritu ng ating Panginoon, hindi ka na po pwedeng makontrol ng Espiritu ng kasalanan sapagkat code ka na ng Spirit ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi sa verse 16, ang Espiritu nga ang nagpapautuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa verse 15, sabi pa doon, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Last verse, sa verse 16, ulitin ko po, ang Espiritu nga nagpapautuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang tunay pong proof na tayo ay children of God, kasama po tayo sa royal family ng ating Panginoon, ang Espiritu po ng Diyos ang lumuluko sa ating mga sarili. Kaya kung ang Espiritu po ng Diyos ang lumulukop sa ating mga sarili, tayo po'y mamumuhay patungkol sa pagsunod ng may kapagkumbabaan, may pagmamahal at katapatan sa Diyos na napakabuti. But, kapag tayo po'y hindi po nilulukoban ng Espiritu ng Diyos, makokontrol po tayo ng Espiritu ng kasalanan. At yun po ang magiging sanhi. Kaya hindi makapagpapatuloy ang isang tao at patuloy po siyang lilihis sa kalooban ng ating Panginoon. Next point, many people are driven by resentment and anger. Marami pong tao ay kontrolado ng espiritu ng sama ng loob at galit. Yan po yung ating naging introduction nung last week kung bakit po si Cain ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ang espiritu ng galit ang umalipin sa kanya. Espiritu ng selos. Kaya po, napakadelikado, napaka-dangerous na ang isang tao na nakakilala sa Panginoon ay kukontrolin siya ng espiritu ng sama ng loob, espiritu ng galit, sapagkat iyan ay ilulugmok siya. Dadalhin siya sa isang sitwasyon ng kanyang buhay na napaka-miserable, sapagkat yan, ang espiritu iyan ay isang espiritu na talagang napakahirap na maalipin ng espiritu iyan. Spirit of anger and resentment. Galit, sama ng loob, or hinanakit. Ano sabi ng Bible sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 31? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Kita po natin, inuutos ng Diyos sa kanyang salita sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 31, ipinapaalis sa atin ang lahat ng uri ng espiritu na hindi mula sa Diyos. Ang espiritu ng galit, sama ng loob, hinanakit ay ating dapat alisin sapagkat alam ng Diyos yung mga espiritong iyan na po pwedeng kumontrol sa iyo at sa akin ay dadalhin tayo sa isang sitwasyon ng buhay na napaka-miserable. Alam niyo po ba, isa sa pinakamalungkot na tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo ay yung mga taong alipin ng galit, sama ng loob at hinanakit. Yan yung mga taong kahit maraming pera. Yan yung mga taong kahit nakatapos ng mataas na antas ng kanyang edukasyon sa buhay. Yan yung mga taong kahit very successful ang buhay, pero dahil kontrolado ng hinanakit, galit, puot sa kanyang puso at hindi makapagpatawad, siya yung taong pinakamalungkot, pinakamiserable na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Pero alam niyo po ba, ang isang taong pinakamasaya na bubuhay ay yung tao kahit simple lang ang buhay. Siya'y payapa, siya'y walang kinikimkim na sama ng loob, walang galit,
at marunong magpatawad, marunong umabot, marunong umunawa. Yan yung mga taong natutulog ng mahimbing sa gabi. Yan yung mga taong nakakakain ng masarap at nalalasahan niya yung kanyang pagkain kahit ordinaryo lang yung kanyang kinakain. Bakit? Sapagkat malinis, payapa yung kanyang isip at puso. Pero yung mga taong kahit nakahiga sa kayamanan, yung mga taong kahit merong magagara na mga sasakyan, kasuotan at bahay, pero yung puso niya ay balot ng inggit, galit, puot, pinanakit. Yan yung mga taong kahit napakaraming pagkain sa kanyang kapagkainan, hindi niya ito mai-enjoy. Bakit? Sapagkat patuloy na magiging matabang, magiging mapakla ang kanyang panlasa sapagkat siya ay balot at kontrolado ng espiritu ng galit, pinanakit, sama ng loob. Kaya pinaalis sa atin yung mga kapatid. And then sabi po ng aklat ng Colossus chapter 3 verse 8, ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Ano po pinatatakwil sa atin? Ang sabi ng Diyos sa Colossus chapter 3 verse 8, itakwil natin. Ibig sabihin ng itakwil, atin na talagang i-let go. Atin na talagang talikuran, iwan. Alin po yun? Galit, puot, at sama ng loob. Itulit na naman po ng Diyos sa kanyang salita in the book of Colossians chapter 3 verse 8. Itakwil na ninyo ang lahat ng uri ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Kaya mga kapatid, napakalinaw at paulit-ulit na pinatanggal sa atin, pinatatakwil sa atin ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang lahat ng uri ng espiritu ng galit, sama ng loob, tampo, hinanakit, sapagkat kapag kinontrol ka niyan, yan ang magdadala sa iyo sa isang pinakamalungkot na sitwasyon ng buhay. And then next verse, 1 Timothy chapter 2 verse 8, sa lahat ng dako, nais kong ang malalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ito ang sabi ng Diyos kay Timothy na kanyang disciples. Sa lahat ng dako, ang nais ko, sabi ni Pablo, ang lahat ng mga lalaki ay manalangin na walang dalang galit, sama ng loob sa kanyang kapwa. Sapagkat ang panalangin po ng isang tao na may malinis na puso, walang dalang galit, hinanakit, ito yung panalangin na dinirinig ng Diyos. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang panalangin ng isang tao, meron siyang kimkim na galit, sama ng loob, yan po yung hadlang para hindi tugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya gusto ng Diyos, lahat, ang bawat isa po sa atin ay patuloy pong mamuhay by the leading of the Holy Spirit. Yung punong-puno tayo ng kapayapaan, kagalakan, kalinisan ng puso, sapagkat ayaw ng Diyos dumating isang araw ang kukontrol sa iyo, ang kukontrol sa atin ay ang espiritu ng hinanakit, galit, sama ng loob, sapagkat yan ang gusto ng diablo upang isang tao ay mamuhay na isang miserable at punong-puno ng kabigatan at kalungkutan. And then, next verse, Hebrews chapter 12 verse 15, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob nang dahil dito'y napapasama ang iba. Sabi dyan, huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Ulit-ulit po talaga sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, yung sama ng loob, yung hinanakit, yung tampo, yung galit, yung puot. Huwag natin yan i-entertain sa ating isip, sa ating puso. Kapag nararamdaman ninyo na tinatamnan kayo ng galit, inggit, sama ng loob, tampo, pagkagat, i-rebuke nyo yan.
i-manage yun ng maganda. Kailangan talaga yan ay hindi yan makapag-penetrate sa isip at puso mo sapagkat yan ang sisira ng isang magandang kinabukasan ng buhay mo, kapatid. The moment na ilalagaan mo yan, yung espiritu yan at isang araw, yan na ang nagpo-control, yan na ang nagpapatakbo sa buhay mo. Dapat ang maranasan natin ay ang tunay na pagsunod na may kapakumbabaan, pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, hindi yung mga espiritu niya. The next point, many people are driven by fear. Maraming tao ang kumukontrol, ang bumabalot sa kanyang isip, sa kanyang damdamin ay yung spirit of fear. Espiritu ng takot. Ang takot po ay hindi mula sa Diyos. Ang takot po, ang pangamba, ang pag-aalala, kahit kailan, hindi po yan mula sa Diyos. Ang spirit of fear, pag-aalala, doubt, yan ay ini-inject ni Satanas sa isip at puso, damdamin ng bawat isang tao upang pasimulan siyang i-paralyze. Sapagkat ang isang tao nagkaroon ng takot, nagkaroon ng pangamba, ang tao yan ay unti-unti magkakaroon ng ipaparalyze siya sa kanyang isip, sa kanyang damdamin para hindi niya magawa ang mga bagay na gusto niyang gawin para sa Diyos. Sapagkat pag nagkaroon siya ng takot, magsisimula ang disappointment, magsisimula ang discouragement. Pero ang isang taong may lakas ng loob, may tibay ng pananampalataya, gagawin niya ang isang bagay kahit wala na siyang kasama. Pero alam niya ito makabubuti at makapagbibigay ng lugod sa Diyos, magpapatuloy siya. Why? Sapagkat yung spirit of fear ay kanyang makukonquer at mau-overcome. Ang spirit of fear ay patuloy na itinatanim ng dyablo sa isip at puso ng bawat isang tao nagnanais sa sumunod sa Diyos. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 18, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tunay po umiibig at nagmamahal sa Diyos ay hindi po pwede makontrol ng takot na mula sa diablo. At ang takot po hindi kagad nagsisimula sa isip ng bawat isang tao. Mahusay ang diablo. Sisimulan kanya unti-unti sa pamamagitan ng pag-aalala, pag-iisip ng mga bagay na pwede kang magkaroon ng nervyos. Bibigyan kanya ng mga intindihin na hindi mo dapat isipin pero ipaiintindi sa iyo ng diablo yung mga bagay para mag-alala ka. At kapag ikaw ay nag-alala, magpapasimula kang manervyos, kabahan. At kapag ikaw ay ninenervyos na, kinakabahan na sa isang bagay na iniisip mo, babaluti ka na unti-unti ng takot. Pero ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinuman natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kung ang bawat isang tao lingkod ng Diyos ay nagmamahal at umiibig sa Diyos, ma-overcome niya ang takot sa kanyang puso at isipan. Kaya ako pinagpapasalamat sa Diyos sa dahil ko pong pinagdaanan at naranasan sa buhay, sa aking pong pamilya, sa aking pong pag-negosyo, sa aking pong paglilingkod. Talagang nakatatakot yung mga pinagdaanan ko pong sitwasyon. But salamat sa Lord dahil sa Panginoon ako kumukuha ng lakas ng loob, kumukuha ng tapang para ma-overcome ko ang mga sitwasyon sa bawat laban na pinagdaanan ko na halos ako'y tabupuin ng takot at pangamba. Pero salamat
na i-focus ko ang aking isip at puso sa pagtitiwala at pananampalataya kung bakit po ako nakapagpatuloy sa laban po ng aking pananampalataya patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat po ako po ay iginupo ng takot, wala na po ko ngayon sa oras na ito sa inyong harap. Maaaring sinunod ko na po yung gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi na po yung gusto ng Diyos sa buhay ko. Baka hindi na po ako nagpasta. Baka iba na pong landas ang tinahako. Yung landas sa gusto ko, yung landas na pangarap ko sa sarili ko. Pero ang sinunod ko po, yung plano ng Diyos sa buhay ko. Kahit ayaw ko, pero ginawa ko. Bakit? Sapagkat na-overcome ko yung mga pangamba at takot na kinharap ko mula noon hanggang ngayon. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay wala ng kalapit na takot. Bawat umiibig sa Diyos ay hindi na po pwede makontrol ng takot, sapagkat ang takot ay hindi mula sa Diyos at takot ay mula sa diabo. Kaya dumarating sa point ng isang tao, ayaw nang maglingkod, ayaw nang sumunod, nanlulupay-pay na, naghihina na, nadi-discourage na, nadi-disappoint na. Why? Sapagkat nagpasimula sa kanyang puso't isip na siya po'y nakamba, nag-isip, nag-alala, at natakot. Pero paliwanag po ang binabangkit ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin. Sabi ng Roma chapter 8 verse 15, hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag na Ama, Ama ko. Brothers and sisters, tayo'y merong dakilang Diyos, Amang Banal sa langit. Ano yung natatakot? Sabi ng Lord, ang bawat kumakato ay pinag-ubuksan. Ang bawat isang humahanap ay nakasusumpong. Ang bawat isang humihingi ay tumatanggap. Ano yung kakatakot mo ngayon? Ano ang kailangan mo sa buhay? Ano ang sitwasyon mo sa buhay? Ano ang pinagdadaanan mo sa buhay? Iniisip mo ba na hindi mo yan kayang pagtagumpayan? Iniisip mo ba na wala ka ng pag-asa? Kapatid, I tell you, ikaw talaga wala kang magagawa sa sarili mo. Pero yung ating Ama sa langit, nothing impossible with our God. Amen. Walang bagay na mahirap sa ating Ama. Kaya mga kapatid, tanggalin mo yung takot mo na yan. Tanggalin mo yung pangamba sa isip at puso mo. Tanggalin mo yung mga bagay na naglalaro sa isip mo na parang nagbibigay sa iyo ng nervyos, pangamba at takot. Tanggalin mo lahat yan. At iyong ideklara na walang bagay na mahirap sa ating Ama na nasa langit na po pwedeng tumugon sa lahat ng ating hihingin at itutulog sa atin. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise in the name of the Lord. Isaiah chapter 4 verse 10, sabi ng Diyos, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Paano ka matatakot kung ang pangako ng Diyos ay sasamahan niya tayo, siya ay sasa atin. I will be with you, sabi ng Diyos. Kaya ka lang matatakot kapag ikaw ay nag-iisa sa laban ng buhay. Kaya ka lang magpapasimulang mangamba at matakot kapag ikaw ay iniwanan ng Diyos. Pero kapag nararanasan mo na hindi ka iiwan, kasama mo ang Diyos, paano kang matatakot? Kaya ang pangako ng Diyos sa Isaiah chapter 41 verse 10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Kapag kasama mo ang Diyos, wala kang dapat ikapangamba. Kapag kasama mo ang Diyos, wala kang dapat ikatakot sapagkat sagot ka ng Diyos. Amen. Iingatan ka, ililigtas ka, tutulungan ka, sasamahan ka. Complete package ang pangako ng Diyos. Pero nakalulungkot,
napakaraming mananampalataya, napakaraming Kristiyano ay humihiwalay. Sila mismo ang humihiwalay sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Pero kung tayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, patuloy nating ginagawa ang mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, patuloy nating ginagawa ang mga bagay na makapagpapangiti sa Diyos, ang pangako ng Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sasamahan kita, iingatan kita, tutulungan kita, papaglubayan kita, ililigtas kita. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And then next point, last point is, many people are driven by materialism. Napakaraming tao kontrolado ng pagiging materialistic. Nakapokus ang isip, ang puso, ang atensyon sa mga bagay na material sa ibabaw ng mundo, which is hindi naman masama yung mga bagay na material na yan. Pero kapag ang isip at puso natin ay nakot yung mga bagay na mga material sa mundo iyan, yan ang po pwede maglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Isang araw mararanasan mo, napakalayo mo na sa Diyos kapag yung mga bagay sa mundo iyan ay ginawa mo ng idolatry sa buhay. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating katulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupo ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Mga kapatid, sa huling panahon, lahat ng mga bagay na ipinagmalaki, ipinagmapuri, ipinagyabang, lahat ng mga bagay na pinagpuhusan ng matinding panahon at pagsisikap na naipunda na hindi nagamit sa tama for the glory of our God, matutupok lang, masusulog at mapapala. Hindi masama na tayo mangarap ng mga bagay sa ibabaw ng mundo, pero ang masama, yung mga bagay na yan, mamali tayo ng motibo. Na ating pinagbuhusan ng panahon, mahabang oras kapukunyagi, pero dahil sa pagsisikap para maipundar ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo, nawalan ka ng panahon sa Diyos. Nanlamig ka, nanlupaypay ka dahil sa ibinuhos mong pagpupursige, pagpupunyagi, pagsisikap sa mga bagay na sa bandang huli ay matutupok lang at magiging takot. Isa sa pinakamasarap na maging motibo ng bawat isa po sa atin makatakot, yung mga bagay ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Habang nabubuhay tayo, magamit natin ito para sa Kanyang kapurihan at karangalan. Ito ang makapagbibigay ng napakalaking kahulugan kung bakit tayo nagpunyagi, kung bakit tayo nagsipag, nagsikap sa mundong ito. Hindi lang para sa ating mga sariling pangarap, higit sa lahat para sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ito ang napakagandang legacy na iiwan natin sa ibabaw ng mundo. Lahat ng ating naibundar, lahat ng mga pagpapala na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay nagamit natin ng tama ayon sa kapurihan at karangalan ng Diyos. Naging good steward tayo, naging mabuting katiwala tayo habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Sapagkat ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo ay may katapusan, mapaparang, lilipas, at mawawala. Pero mayroon lang tatlong bagay na mananatili na hindi lilipas, hindi mapaparang. At yan ang binabanggit ng 1 Corinthians 13:30.
Anong sabi? And now, these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. At tatlong ito ay mananatili. Hindi masusunog, hindi lilipas, hindi maglalaho. It still remain eternal forever. Faith, hope, and love. Kaya dapat higit na mananatili sa atin yung ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Na kahit ano ang nagaganap sa ibabaw ng mundo, kahit ano ang ma-achieve mo sa buhay, yung pananampalataya mo dapat hindi man lamig, dapat hindi man lupaypay, bagkus dapat maglagablab at mag-apoy. Yung pag-asa mo, dapat hindi ka magkakaroon ng doubt. Patuloy kang aasa na iintay natin sabay-sabay ang pagbabalik at pangako ng ating Panginoon. Higit sa lahat, yung pag-ibig mo sa Diyos. Your love is the greatest thing in this world. Yung pag-ibig mo na dapat hindi manlalamig, hindi magiging maligam-gam. Bagkus ang pag-ibig mo'y mananatili na pataas ng pataas ang level ng ibig ng pag-ibig mo sa Diyos. Hindi tayo pwede sinungaling sa harapan ng Diyos. Kung ano yung ating ipinakikita na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Kung ano yung ating estado sa buhay ngayon. Yan ang temperatura na pilit natin sa Panginoon. Kung nawawalan ka ng gana na mag-aral, magbasa, manalangin, nawawalan ka ng gana na pumunta sa mga gawain sa Panginoon, sumamba, yan ang temperatura ng iyong pag-ibig sa Diyos. Hindi tayo makapagtatakot. Batay sa ating ginagawa sa pang-araw-araw, sukat ng Diyos ang temperatura ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya sabi ng Lord sa Aklat ng Pahayag, mayroon akong ipinagdaramdam sa iyo. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Nanlalamig ka na sa akin. Nagdaramdam ang Diyos sa bawat isang taong nakakilala sa Kanya. Na dati nung una napakainit, naglalagablab, uhaw na uhaw sa Kanyang salita, sabik na sabik sa pakikinig ng Kanyang salita. Gustong-gusto na maglingkod sa Diyos, very active. Pero dumating sa point ng buhay niya na dahil sa iba't ibang karanasan sa buhay na panlumo, na panlamig ang kanyang pag-ibig. Kaya sabi ng Lord, nagdaramdam ako sa iyo. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin, huwag nating hahayaan na manlamig, manlupaypay ang ating pag-ibig sa Diyos. Everybody stand up. Lord, maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Pinapasalamatan po namin kayo, Panginoon. Sa oras po ito, Panginoon, patuloy, tinataas po namin sa inyo, God, ang mensahe ito, Panginoon. Hayaan niyo po ito, Lord, na mag-operate sa buhay ng bawat isa po sa amin. Even, Lord, Panginoon, ang mga naka-tune in ngayon sa social media. Dalangin ko po, Father God, na patuloy kayong gumalaw at kumilos, Panginoon. Lord, salamat sa inyong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na maging driving force. Ang patuloy po, Lord, na mag-control ng buhay namin ay kayo, O God, ang inyong espiritu, ang inyong kalooban, Panginoon.
manatili, Lord, ang aming pag-ibig, ang aming pananampalataya at pag-asa na may alam. Consistent, Lord, na tapat at nag-aapoy, Panginoon. Salamat po, Lord, Panginoon, sa oras na ito. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Pinasasalamatan po namin kayo, dakila Diyos sa pagbanal. At naniniwala po kami, O God, sa oras na ito, sa kapangyarihan ng inyong salita, ay patuloy na meron kayong ginawa at patuloy kayong may gagawin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy po namin doon ma-overcome lahat ng gawa ng awa. At mararanasan po namin padagal patuloy ang aming pong katapatan, pag-ibig at apoy ng pananampalataya sa inyong harapan habang kami nabubuhay. Maraming salamat po, Lord. Piling ko po dalangin na patuloy na kayo ang patuloy po, Lord, na mag-ingat o matnubay sa aking mga kapatid sa lugar na ito, Father God. Sa buhay ng bawat isang babae at lalaki na ngayon po, O God, ay dumako sa lugar na ito, Panginoon. Kayo patuloy po matnubay at gumalaw sa buhay nila. Ibig po, Lord, ang mga nakatune in ngayon sa social media, dalangin ko po, Father God, na patuloy gumalaw kayo kumilos sa buhay nila, Father God. Kayo po patuloy, Lord, na magparanas ng inyong presensya at kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Amang Banal. Muli po, salamat sa katagumpayan ng inyong pong gawain sa oras na ito. At ibinabalik po namin sa inyo, Amang Banal, ang pinakamataas na papulit pa salamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen and Amen.